Alam ko pong sobrang na tayo sa alas 12, pero kampanin ko po ito. Bigyan niyo po ako ng 3 minuto, tatapusin ko po ito lecture dahil nagda po. Okay, so paksa po ang mga taong ginagamit ng Diyos. Nababasa ito sa Genesis 22, 1-19. Mawikaan. Dahil sa pananalig sa Diyos, sumaliman si Abraham nang siya'y puntahan ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya. Bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Pakinggan po ninyo ito, napakaganda po ito. Bakit may mga taong walang anumang may pagmamalaki, kulang sa pinag-aralan, kulang sa kakayahan, at hindi kabilang sa kanya na pamilya, ngunit sa kabila ng mga ito ay ginagamit ng Diyos at nagiging dakilang lingkod. Nahinahangaan pa ng tao. Samantala, may mga tao naman sa ating palagay, mataas ang narating sapagkat nasa kanila na ang lahat. Kilala ang pamilya, may katutubong karunungan at kakayahan, may mataas na pinag-aralan. Ngunit matapos ang buhay na walang na ito, wala namang nagawa at walang ipinagpuri o walang ipagpupuri. May mga dahilan at ang mga ito ay makikita sa buhay ng isang lalaking ginagalang ng mga Hudyo, Kristiyano at Muslim, si Abraham. May tatlo siyang katangian na naging katangian din ang mga kasunod niyang ginamit din ng Diyos at dapat ding mapa sa atin kung nais natin gamitin tayo ng Diyos. Una, ganap ang kanyang pagsunod sa Diyos. Naputusan siya ng Diyos ng ibang bayan, walang pagkakasubitin ang kanyang pagsunod. Hindi natin mababasa siya ay nagtatanong o nagdadahilan. Nagsabihin ng Diyos, Abraham, nais kong ibigay mo sa akin ang iyong anak, ang kaisa-isa mong anak na si Isaac, na iyong minamahal. Hindi natin mababasa siya nagreklamo o nagtanong kung bakit. Ganap niyang pinalitan kumalima at sumunod sa Diyos. Ngunit sa atin, dito sila bumabagsak. Pangalawa, ganap ang kanyang pagtatalaga at pagtitiwala sa sarili sa Diyos. Hindi niya pinahalagaan ang sariling kagustuhan. Pinailalim niya ang sarili sa paghahari ng Diyos. Si Dwight Moody, nagbigay mo sila ng sample dito, na isang kilalang ebanghelista ang minsan nagsabi, ito po, sabi niya, tinuro niya po si Kristo. Hindi ko kilala ang taong iyan, pero sisikapin kong maging ang lalaking iyan. Hindi niya kilala si Kristo. Sino ba sila nakakakilala kong Kristo? Wala. Lahat po tayo alam na kung sino si Kristo. Pero hindi po natin kilala si Kristo. Kilala ko si Kristo. Yun ang sabi, kinikilala natin. Sisikapin ko ang maging lalaki yun. Nakilala si Moody na isa lang tingneho ng sapatos na marami kakulangan sa kanyang buhay. Kung kaya ibinigay niya ang lahat ng makakaya sa Diyos. Tinanggap iyon ng Diyos at ginamit siya. Kung kaya't ngayon ay kinikilala siya na isang pinakadakilang ebanghelista sa kasaysayan. Pangatlo, simple ang kanyang pinaniniwala ang tutuparin ng Diyos ang kanyang sinabi. Maraming taon na naghintay si Abraham sa katuparan sa pangako ng Diyos na siya ay pagkakaanak. Dumating ang panahon sa natural at hindi magkakaanak ang kanyang asawa, ngunit naging matatag ang kanyang pagtitiwala at tulad ng kanyang sinabi, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Nagkaanak na po, pero kinuha naman po ng Diyos ang kanyang anak. Pinapasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at saliwin ang lahat ng kapagsapan niya. Maaari po ngayon, ito na po, akin po ito galing. Natutuwa po tayo, marami mong nakikinaban, dahil naman na nakaupo, may pera, may kaya magpainom, kaya magpasunod, kaya magbigay ng alawan, pero mas mabuti hong maging katulad ni Abraham na walang pera, pero kaya mag-ikot sa Panginoon. Kaya kung sakali man po sa inyo yung mga lugar, sa ating konseho, o sa ating assembly, o sa ating conference, naupo ang mga tao, bagamat may kakayahan, inikip mo mas makapangyarihan yung kanilang sinasabing punta. Hindi po tayo malisamoy. Babalik po tayo sa panahon kung saan maaaring may isang Abraham na muling mamumuno sa ating conference na hindi mo kailangan magbigay ng pasweldo o magpainom para mo mapasunod yung mga tao at yung sumuporta nila. Sa ngayon po, napakaganda po nito. Sana ho, tangin natin sa ating mga sarili. Saan ba tayo sumusunod? Kay Abraham o yung mga bulaang propeta? Maraming salamat po at magandang umaga po.